Hi everyone! 여러분, 안녕하세요. Welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. Kung nanonood ka ngayon sa aking video at hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang ginagawa mo? Please subscribe and click the button para makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. At syempre, lahat ng mga lulutuin ko, lahat ng mga i-upload ko ay para sa'yo, para masubaybayan mo lahat ng ating gagawin dito sa aking munting channel. Thank you guys! Let's start! Ready ko na siya. Stir-fried fish cake. Ayan. 5 piraso siya. Kaya in-slice ko na guys. So, nasa inyo kung anong size ang gusto nyo. So, ayan. Kailangan din natin ng sibuyas. Para maging masarap ang ating tteokbokki. Ito naman carrots. Para mas magandang tingnan ng ating tteokbokki. So, kailangan pahaba siya ganito guys. Ganito po ang hiwa. So, ayan po ang ating carrots. Hindi maganda yung sobrang nipis. Dahil madali siyang malusaw. And now guys, maglalagay tayo ng cabbage. Isa ito sa pampasarap sa ating tteokbokki. Masarap yung may gulay siya. Ayan, ganito po ang pagkahiwa. And then, kakailanganin natin ng onion leaves. Ganito din ang pagkahiwa guys. Ayan po ang ating onion leaves. So, ayan guys, welcome sa ating kitchen. Kailangan natin ng gochujang para sa ating tteokbokki. And now, binuksan ko na ang ating kawali or fry pan. Maglalagay tayo ng 800 ml na clean water or mineral water. Ganito lang siya kasimple guys. A few moments later. Kailangan natin pakuluin ito guys. So ayan guys, naghanda na ako ng 800 ml na tubig sa ating fry pan or pwede nating ilagay sa kasirola. Pero mas maganda malapad yung ating paglulutuan. And now maglalagay tayo ng red chili paste, 100 grams. Ayan po, habang iniinit natin yung ating tubig, ilagay na natin ang ating gochujang. In Korean, gochujang. Yan. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating soy sauce. Sandali lang guys. Ito syempre kailangan. Ilagay natin. Yan. And now, yung ating dark soy sauce, mga 5 tablespoon lang guys. Pwede na. Yan. Pwede nyo naman tikman yan kapag kumukulo na siya. Pagkatapos, yung red pepper powder natin. Ayan, maglalagay muna tayo ng mga 5 tablespoon. 3, 4, 5. Yan muna guys. Tapos, haluin natin. Next, ang ilalagay natin yung ating sugar. White sugar. Maglalagay tayo guys ng white sugar. 5 tablespoon. Kailangan manamis-namis yung ating tteokbokki. Ngayon, kung meron kayong beef broth or
chicken broth. Ito guys, chicken broth. Naglalagay tayo. Ayan. Para maging masarap yung ating sabaw. Maglalagay din tayo ng kaunting MSG, yung betchin. Kaunti lang. Ayan guys, kung minsan, kaya ako naglagay ng chicken broth. Kasi, para hindi na ako magpapakulo ng yung dasima at saka yung melchi, yung dilis. So, mas malasa, kaya chicken broth na lang nilagay ko. Since dyan sa Pinas, kung gusto niyo maglagay ng magic sarap, ayan, pwede din guys. So, ayan, habang kumukulo siya, pwede na natin ilagay ang ating gulay muna. Yung carrots. Ayan. Carrots. Pagkatapos guys, pwede na natin ilagay itong ating stir-fried fish cake. Ganun lang siya. Napakadali lang ng tteokbokki guys. Pero napakasarap. Gustong gusto rin ng mga bata. Napakadali lang. Kaya pwede nyong lutuin ito sa inyong bahay. So hayaan lang natin siyang kumulo. Maglalagay din tayo ng corn syrup. Ayan. Maglalagay tayo ng corn syrup. Mulyot. 5 tablespoon. Hanggang sa kumulo siya guys. Next, ilalagay natin ito. Ayan. Binanlawan ko na po siya. Kahit anong unahin nyo. So, nasa inyo guys. Ang mahalaga, yung lasa. Pakuluin lang natin siya ng pakulo. Ayan, hintayin natin kumulo siya ng kumulo hanggang lumambot yung ating tok. Ito yung tinatawag na tok. Ayan, tingnan nyo naman guys. Kulo. Ayan po, dahil medyo malambot na, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Hayaan lang natin kumulo yan. Ganyan po ang itsura ng tteokbokki. Pero kung gusto nyo bawasan yung tubig, pwede rin. Pero masarap yung may sabaw. Tingnan nyo, oh. Diba? Kung gusto nyo maglagay ng chili na sa inyo. Next, ilalagay na natin ang ating repolyo. Ayan. Napakasarap po nito kapag may repolyo. Manamis-namis siya na maanghang. Hayaan lang natin siya. Ganito po ang tteokbokki dito sa Korea. Street foods. Ayan. Yung kimbap, di ba pinakita ko na sa inyo? Ayan. Pagkatapos, ilalagay lang natin yung ating onion leaves. Ganun lang po siya kadali. Walang kahirap-hirap. Ayan. Ganyan lang siya. So, tapos na. Luto na ang ating tteokbokki. Kung gusto nyo lagyan ng cheese, pwede rin.
maglalagay kayo ng mozzarella cheese. Mas masarap. So, ayan po ang ating tteokbokki. Luto na po ang ating tteokbokki. And the last, ilalagay na ng ating boiled egg. Ayan. Ganun lang po yan. Tapos, pwede nang iserve yan. Korean tteokbokki. So yummy, sweet and spicy. Ayan guys, nag-separate tayo. Halimbawa lang gusto nyo ng may cheese. Ayan. Ganito po siya. Tingnan nyo guys. Oh, with cheese. Masarap po yan. Ganito po ang itsura ng ating tteokbokki. So, titikman na natin. Ito po siya. Mm. Maharap. So yummy. Magugustuhan ng mga bata ito. So guys, subukan nyo nang magluto nito. Masarap. Marami pa siyang gulay. Mm.